Ambassador Raymond Balatbat ng Philippine Embassy diyan po naman sa Lebanon. Sir, magandang umaga po sa inyo diyan. Magandang umaga po, Mr. Ted, at saka si kay Miss DJ Chat sa lahat po ng mga taga-subaybay. Opo, salamat sa panahon. Ambassador, ano pong alert level ngayon diyan sa mga Pilipino at meron ho ba kayong naiisip na ngayon o ugnayan sa DFA na ito po'y maitaas na sa mandatory repatriation? As of now po, alert level 3 pa lang po. Pero ganun pa man, since last year po, alert level 3 kami, pero we are acting as alert level 4 po. Hello Amba, medyo sir, ako po yung magpapasintabi. Amin lang pong aayusin po yung audio natin kasi hindi po siya maliwanag para po sa ating pong maayos na panayam this morning. Sa pinakahuling balita siya, meron nga pong umabot daw sa 450 ang patay habang higit 1,000 ang injured sa pinakahuling airstrike po ng Israel sa Lebanon. Ito po ay report mismo ng CNN. Balikan lang natin si Amba Raymond Balatbat. Hello, sir. Inaayos pa Opo. natin ang ating linya dito nga kay Ambassador. Kahapon, meron din po tayo naging ugnayan sa DMW naman. Ukol pa rin po sa pagpapauwi nga ng mga Pilipino dyan sa Lebanon. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, nasa alert level 3 ngayon yata itong Lebanon. So hindi pa mandatory base dun sa usapan Oo. natin ng pagpapauwi dito sa mga Pilipino. Pero yung iba hong mga lahi ay nagkanya-kanya na po ng advice ng kanila po mga gobyerno na kung maaari nga po ay magsialisan na. Ang iba nga daw po ay mandatory evacuation. Okay na bang ating linya? Para lang ho kasing medyo kulob Muffled, ang oo. ating audio kay Ambassador. Balikan natin si Ambassador Raymond Balatbat. Hello, sir. Opo. Hello sir. Yan, Good better, morning apo. Alert level 3 pa din po, pero ano po sa inyong pagtansya ngayon? Kasi po maaari sabihin natin last year ito po yung nangyari na, pero ngayon ho ba, ano ho ang sitwasyon sa inyong pong assessment dyan? Kailangan na ho bang itaas ang ating alert level? Paano po? Well, actually kahit hindi naman itaas, we are already acting or preparing as if it's already alert level 4. Since last year pa yan, we've been meron pong voluntary repatriation program. Meron na po tayong mga shelters at saka may extraction sites na bumili na rin po kami ng mga kailangan na gamitan in the event na magkaroon ng mas magulo pang sitwasyon. The embassy is prepared to implement alert level 4 if necessary. Ang ating pong embahada ay nasa Beirut po, Ambassador? Yes, opo. Opo. So, sir, ang sentro ho naman ngayon ng bakbakan at paunanan po ng bomba ay yung pong northern part ng Israel, hindi po ba? Dito po sa may bandang Unifil area, tama po? Southern Lebanon po yan. Southern Lebanon and northern Israel. Yes. Okay, yes sir. Opo. Kaya nga po. So, yun nga po. Sa ganito pong sitwasyon kasi, amin lang po nababasa mga balita. At nanonood ho kami sa ilang pong international news agencies. Sinasabi nga mismo ng Israel na sa mga sibilyan na mag-backwit na. Kapag ho ba ganun ang binabanggit po ng Israel, ano po ang effect ito sa atin? Hindi ba't ito nakababahala na po na baka umabot na po ito ng Beirut kung sakasakali? Well, nakakabahala rin ho na yung mga ganyang banta. Actually, for the last 2 days, before tirahin ng Israel yung mga targets nila, yan sa Southern Lebanon, nagpakawala sila ng mga audio messages, video messages na sinasabi na lumikas na yung mga tao if ever they are near known Hezbollah installations, Hezbollah buildings owned by Hezbollah owners of
Kaya naman yung mga tao naman they really do. Pag sinabing may mga ganyan kasi napansin namin ano na ah, pag sinabing ganyan na ano tinitira talaga ng ano ng Israel like yung sa Bekaa sa Opo. Dahia dito Mm, sa mm, mm. sa may neighborhood ng Beirut, southern Opo. suburbs of Op Beirut at opo. yung southern Lebanon po. Opo. Sa ngayon po, sir, ilan na po ang nagparehistro para po sa voluntary repatriation? Ilan po? Today ho ba may flight na meron pong paparating na mga Pilipino? So far po, ilan ang bilang ho ninyo? Well, sa latest count namin as of yesterday, merong 1,174 ang nag-apply for repatriation. Uh, Although 505 lang po ang eventually na repat. Tapos kalahati po noon ay eventually they withdrew their application. Mhm. Tapos meron po kaming 132 for processing. I think we will be sending home I think around 15 or 20 in the next few days. Opo, oo. Papaano ho ba, sir, ang ano diyan, ang proseso po ng pag-repatriate, gaano po kahigpit din yung seat ng eroplano? Papaano ho ba ang biyahe? From Beirut ho ba dumadaan pa sila either Qatar or Dubai bago po mag-flight papunta ng Manila? Wala po kasing direct flight to Mm. Manila. So they usually go to Doha Okay. or Dubai or Abu Mhm. Dhabi. Okay. Tapos, as of yesterday, marami pong nagka-cancel na flights. Some of the airlines are no longer flying the Beirut route. Opo, So, opo. ang mga natitira na lang po dito, I think, are the Emirates, Etihad, Qatar Airways, but they have limited the frequency of their number of Okay. flights because of Opo. yung kaguluhan nga dito. Sige po. So sir, kapag ganyan ho sitwasyon, as in wala pa hong balak na mandatory repatriation doon sa alam niyo na para po lamang masiguro na hangga't may flights pa mapauwi ang ibang ang ibang mga kababayan natin diyan. O ganun pa rin po ang inyo pong desisyon. Ah, kasi po ang mahirap sa mandat, nakita niyo naman po yung figures, 1,174 lang ang nag-apply ng Mm. voluntary repatriation. Mm. Actually, konti lang ho yan. Tapos kalahati po ho, nag-withdraw. Okay. So, ang namin, well, mahirap hong pilitin ang mga Opo. Pilipino na mag-repatriate. Mm, mm. Bakit po So, mahirap yun po ho ang bakit po mahirap po, Ambassador? ayaw talaga nilang mag-umuwi. Opo. Nung linggo po, kinausap ko po yung mga leader ng Filipino community, yung mga area coordinators namin. Ay unanimous po sila, ayaw nilang umuwi. Opo, sa ano pong kadahilanan? Ay ano po, pang financial po. Basically, that's many of them are, have stayed here for the longest time and na-experience na nila po ang mga gerang ganito. Opo, opo. So, ang very confident sila that they will be able to survive survive the challenge of this current conflict. Opo. Remember before po ang body ba, is that 2009 ho ba yun? Yung talagang binomba ang Beirut, naalala po ninyo? 2000s, I think 2006. Opo, opo. Opo. At yun ho, kasi di ba ho, that time nagkaroon na po ng wala na hong flights, no? Hindi ka na makatawid sa border. At nahirapan din po ang Philippine government to repatriate our kababayans there. Ano po, kapag ho nangyari yung, wag naman po sana yung ganong sitwasyon na lumuba ang gera dyan, paano ho tayo makapag-exit kung sakasakaling wala ka na mataguan? Ang natin po, ang exit po natin is by sea. We repatriate them through Cyprus Opo. by sea. Asa ngayon po ba, kung mamarapatin po ninyo, ngayon po,
At anytime, maaari kayo makakuha agad ng barko available to repatriate itong ating kababayan by sea? Ang nag-handle po dyan is our Di- migrant worker office, and that they have given assurances that they are in contact with certain ship owners. Opo, opo. And kasi malaki ang bayaran ng pag-arkila ng barko eh. Kaya hindi basta-basta yung magbibigay ka ng tapos hindi mo na Gagamitin. mababawi kung wala naman mangyayari. Opo, opo, opo. Naintindihan po namin. Sige po. So sir, sa ngayon po, sa mga bilang, so far po, kasi dati po, di ba, remember when we had an interview before, Ambassador, mayroon pong mga rehistrado per Yes. DMW dyan sa embahada, pero meron din pong mga hindi ho nakarehistro kasi nga either, alam nyo na, tumawid ng wala hong abiso sa embahada, ang iba ho nakapag-asawa na po ng locals. Ano po ang actual na bilang ng rehistradong Pilipino dyan sa inyo? Base po sa ito po ay base po sa dokumento ng na binigay sa datos na binigay po sa amin ng Lebanese immigration, mga 11,000 plus po ang documented workers dito. The documented people, Filipinos. This also includes Filipinos married to Lebanese. Opo. Mostly po yang kababaihan po, Ambassador? Yes, around 90 to 95% are Filipino domestic workers. Opo, opo. Opo, yan po yung 11,000 hango mismo sa Lebanese immigration. Pero sa inyo ho, sa mga kapwa Pilipino dyan, meron ba tayong iba pang estimate maliban doon o higit pa doon sa 11,000? Well, I would say meron sigurong undocumented na plus 1,000 or 2,000. They're not as many as before. Opo, Kasi opo. po marami na pong umuwing mga Pilipino. Opo. At saka mahirap na rin po ang buhay dito sa Lebanon. Bakit po mahirap ngayon, sir? Maliban dito sa gerang ito, yun ho bang ekonomiya ho nila hindi maganda na rin? Ay, wala ho. Hindi ho nag-umuunlad ang ekonomiya nila. Wala po pala silang presidente for the last 2 years. Wala hong umaandar dito na there's nothing. It's in limbo. Lebanon is really stuck in time. Opo, opo, opo. So sir, sa inyo po naman pong safety diyan sa ating pong staff po ninyo. Kumusta po sila? Okay naman po sila. We are the embassy and the migrant workers office are located in a relatively safe area, a Christian area. It's more cleaner, it's safer, and okay naman po kami rito. Okay, sige po. May pahabol na pong tanong si Chacha. Yes po. Ambassador, dun po sa pakikipag-ugnayan nyo sa mga leaders po ng mga Pilipino dyan po sa Lebanon, na-explain naman po natin sa kanila na may tulong na ibibigay ang gobyerno financially. Kasi for sure nga, kanina binabanggit nyo, financial din ang reason kung bakit ang iba sa kanila pinipiling dyan po mamalagi. Yes, alam nila yun. May makukuha silang from OWA, from MWO, and I think also from DSWD, mga 100. The total would be around 150 to 170. Well, nakakatulong po yung financial incentives yan na yan actually medyo dumami na nga po ngayon yung mga nag-a-apply ng voluntary repat. But still, the majority I could sense is ayaw talaga nilang umuwi. Sige. Last na lang po, Ambassador. Kanina kasi nabanggit nyo rin po na sinasabi ng mga Pilipino who chose to stay there in Lebanon is nangyari na to before, na experience na nila, nalampasan nila. Pero based on your experience po mismo, mas matindi po ba yung nangyayari ngayon dyan compared dun sa mga previous na away nitong Israel at ng grupo ng Hezbollah? The war here is different eh. Ngayon, very yung paggamit ng technology ng Israel, yung mga drones, missiles, very precise ang ang mga hits nila. Pero gayon pa man, meron din pong namamatay na mga innocent bystanders, civilians. And yet they have not yet
crossed over into the fighting is really long range, well, nakikita natin medyo dehado ang Hezbollah dito kasi nai-intercept ng mga Israelis yung mga missiles nila. At malaki yung damage na nagagawa ng Israel dito. Opo. Sige po. So sir, salamat po ng marami sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Baka lang po meron lang kayong mensahe sa mga OFWs po natin na nanonood po sa ating programa ngayon diyan po sa Lebanon, please. Ang embahada po ay handang tumulong po sa mga nangangailangan ng tulong. Kunwari, yung mga galing sa south na nangangailangan ng shelters, yung na may matutulugan lang or yung temporary shelters ay handa naman po ang embahada. Meron po tayong shelter na managed ng Migrant Workers Office. And for those with mga concerns na ganyan, just go to the embassy po and we will assist you. Just call the embassy hotlines, the Migrant Workers Office hotlines, and we will assist you po. Opo. Sir Raymond, Sir, Godspeed po, no? And we sincerely pray na maging ligtas po kayong lahat dyan at ang ating mga kababayan sa Lebanon. God bless you, sir. Salamat po. Thank you rin po. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.